Hello guys, ngayon pupunta naman tayo sa ibang bilyaran dahil pupuntahan natin doon si Boss R. Si Boss R ang tipo ng kaibigan na susuportahan ka sa lahat. Sa lahat ng laban ko, laging nandito to, kaya ngayon ako naman ang susuporta sa kanya. Etong taong to, ubos kong ubos din to at hindi to ng CCC. At ayun na nga, pumasok na nga yung tirang 7 at tingnan mo naman yung mukha, gigil na gigil. Fast forward na nga tayo mga boss at dito nga ay tumitira na si Boss R ng panalo. 2 bola na lang para maipanalo niya at makauna sa puntos. Ayun na nga, pumasok na ang uno. At eto na nga tinitira na, ayun pumasok, kaya lamang na si Boss R 1-0. Ito po ay race 5 lamang, kaya kailangan mo po talagang makauna sa score. Dahil ang 1-0 po dito ay mape-pressure ka na dahil sa iksi ng race. Dito nga sa rack number 2 ay medyo mahirap pa ang posisyon ng mga bola ng kalaban, kaya medyo nahihirapan din siyang tirahin basta-basta. At ang ginawa niya nga dito ay nag-blessing na lamang pero naiwan kay Boss R nung nakaplanto. Habang tinitingnan ko ang posisyon ay nasabi kong pabor na ang tatakbuhan ng pamato, lalo na't walang magkakadikit. Ang akala ko nga ay ubusin na to ni Boss R, ngunit ako'y mali ng inaakala. At talaga namang iningatan pa at ako'y napatanong ano bang plano nito, at naiwan ngang nakaplanto sa kalaban niya ang mga bola. At dito nga ay 2 bola na lang ang kalaban, pero pagtira ng kalaban ay napanipis. At tingnan mo nga naman talaga pag minamalas-malas, aray ko. Dito nga ay ball in hand na naman siya at nalilito pa rin siya kung alin ang uunahin. Para sa akin parang mas mahirap ang 8 balls, lalo na pag kaunti na lang ang bola mo. Kaya kapag naplanto na sa'yo ang bola, sisiguruhin mo talagang ubos. Kahit ganito na ang posisyon ng mga bola na sa tingin mo ay parang ABC na lang, parang napakadali na, yun ay kung nanonood ka lang. Pero pag ikaw na yung naglalaro, talagang malilito ka din. At tira 2 na nga, at pagtira nga dito ni Boss R ay biglang tinamaan yung 11 at mabuti na lang at siniswerte pa kaya may tira pa din. Dito nga sa tirang ito ay medyo napakapal kaya naiwan sa butas, pero mabuti na lang at swerte pa din, dumikit ang pamato sa bola ng kalaban. Dito nga ay akala ko scratch na naman pero hindi naman pala at may tira pa si Boss R. Sa tirang ito ay tama ang naging desisyon niya na kombinasyon pero namasi at nadoblete yung tama. Sa pagkakataong ito, kalaro niya na ang titira at pinilit niya na rin itong dobletehin. Kaso hindi nga lang pumasok kaya si Boss R na ulit ang titira sa panalo. Puro tulak na lang ang ginawa dito ni Boss R sapagkat talagang pabor na ang latag ng bola at yung isang bola pa mismo ay nasa butas na. Sa tirang ito naman sa 4 ay napalakas naman masyado kaya umi-scratch pa. Akala ko nga wala ng buhay pero meron pa pala, kaya dahil sa pangyayaring yun ay nasayang ang 1 puntos. Kaya ayun, wala tayong magagawa, ganun talaga mahiwaga ang bilyar. Ang dating walang buhay nagkaroon ng buhay. Pero nung rack number 3 ay naplantuan ulit si Boss R at sa pagkakataon na ito ay hindi na niya pinakawalan at talagang sinamantala niya na talaga ang pagkakataon para manalo. Sabi ko nga, aba, eto na, ayaw nang sumablay, nagalit na. At eto na nga ang score, 2-1. Kalagitnaan ng laro nila ay inabot ako ng antok pero pinilit ko pa rin na matapos yung laro. At sa tirangang ito ay puro na si Boss R at tingnan nyo naman ang bibitawan itong pocketing. Aba, grabe ka naman talaga Boss R. At eto na nga ay hindi na pinalampas ang pagkakataon para manalo, talagang kinuha niya na ang pagkakataon na iyon. Dito nga ay medyo nabitin pa siya pero kayang-kaya niya na yan. Yun nga 6, napahulog yan pa kaya medyo mas malapit. At tingnan nyo naman ang dapa niyan, walang bitin. Parang di sasablay. Boss R yan Talagang sinisiguro ang bawat tira, binibitawan ng luto. Ayan na, panalo na sa score na 5-3. At sa second round naman po ay natalo siya sa score na 5-3 din. At shoutout din sa'yo, Bossing from Batangas. Maganda din ang ipinakita mo pero sadyang nakapos lang talaga, bawi next time. At so ayun nga mga boss, hanggang sa muli.